Pumapila si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Department of Justice na reviewin ang naging desisyon ng Quezon City prosecutors na ibasura ang inyahing kasong grave threat laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, walang legal at hindi patas ang naging basihan ng piskalya ng Quezon City para ibasura ang naturang reklamo dahil lamang walang sapat na ebidensya upang iakyat sa korte ang reklamo. Pero ayon kay Castro na malinaw na mayroong pagbabanta sa kanyang buhay dahil inanunsyo mismo ni Duterte sa isang programa sa telebisyon. Nanindigan naman si Castro na patuloy niyang ilalaban ang reklamo sa dating Pangulo. Ako ay umaasa na makikita ng Department of Justice yung mga justification natin doon sa habla na inano natin, yung grave threat. Dahil yun nga, nakita ko talaga na napaka-unfair noong naging desisyon. Hindi man lang, binayaan muna na magkaroon ng trial para makita natin talaga yung katotohanan. Nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon matapos maglabas ng makapal na usok kahapon. Ayon sa PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, hindi indikasyon na magkakaroon ng malakas na pagsabog ang naranasang phreatic eruption sa Bulkang Mayon nitong weekend. Dagdag pa nito, nananatiling kalmado ang bulkan lalo na at wala nang naitalang volcanic earthquakes. Pinaalalahanan ng PHIVOLCS ang mga residente na huwag nang pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Walang bagong supply of magma. Yung hot materials ay yung mga naiwan from last year's eruption. Kapag nasa labas po kayo ng 6-kilometer permanent danger zone, ligtas po tayo kapag may mga sudden eruptions na katulad ng nangyari kahapon.